Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,494 subscribers. Thank you so much, guys. God bless you all. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. At saka malapit na po tayo sa 9,000 subscribers mark. Thank you so much, guys. Okay, ang pag-usapan po natin today ay yung kay Senador Bongo. Ayan. Senador Bongo po ay sa ating senador, na-elect po yan noong 2019, pero bago po siya naging senador ay naging special assistant to the president siya ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng 3 taon, pero before that matagal na po itong nanilbihan sa Pangulong Duterte at ito ay Chief of Staff ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na dating mayor din ng Davao City, no? Pero kamakailan lang ay mukhang talagang hindi titigilan ni dating Senador Sonny Trillanes na tatakbong mayor ng Caloocan City. Ito parang na out of focus siya, no? Hindi natin alam kung magna-national ba siya o maglo-local siya, pero ayaw niyang tigilan etong dalawang pangalan na nabanggit, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte at saka si Senador Bongo, no? Talagang ang dating Senador Antonio Trillanes, no, nag-file ng graft and plunder complaints kahapon lamang ay ngayong araw na ito, no, August 7, against the former president ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ang kanyang long-time aide, no, na si Senador Christopher Lawrence Bongo at saka several others in connection with alleged anomalous 16 billion frigate deal involving the Philippine Navy in 2018. Pero alam ko matagal na po ito, no? Noong 2018, nung senador pa lang siya, nag-imbestiga na yan, no? Pero hindi ko alam kung may napatunayan ba o wala, no? Former Defense Undersecretary Raimundo Elefante, Budget Undersecretary Christopher Lau, former Navy Chief Admiral Robert Emperador, and others. Bakit mga undersecretaries ang kasama? Hindi po kasama yung mga secretaries. For example, si Lorenzana, no? Sino bang budget secretary ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no? Yung complaint na ito ay talagang alleged nung Section 2 of Republic Act RA 7080, which defines and penalizes the crime of plunder, violation of RA 3019, the Anti-Graft and Corruption Practices Act, culpable violation of the 1987 Constitution, and betrayal of public trust, no? Yung acquisition project, no, on the purchase of 2 warships for the Philippine Navy started in 2013 under the administration of former President Benigno Aquino III. Kung ganon, bakit kailangan kasama ang Duterte? Nung nag-umpisa na pala ito nung mga panahon nag-umpisa na pala ito nung panahon ni dating Pangulong Benigno Aquino, no, Noynoy Aquino, no? Tapos the contract was signed in October 2016, months after Duterte took office, no? Nagsimula ang kontrobersya ng biglang gustong palitan ng ang ilang items na nakasaad sa kontrata, specifically ang tinatawag na Combat Management System o CMS ng barko. Ang CMS is isang computer system na nagko-connect sa mga sensors, data links at mga major weapons ng barko para mas makatulong sa mga Navy officers sa paggawa ng desisyon during combat situations. Napaka-importante po nito, sabi ni Trillanes. Alam po ito ni Trillanes dahil nga po dating Navy to, no? Si Trillanes, dati po siyang Navy. Okay, kaya po alam niya po ito, no? Ang gusto daw ng nanggawa sa South Korea ang ilalagay sa 2 frigates. Kaya lang ito ay bagong produkto na hindi pa nasusubukan ng ibang navies sa mundo. Ang gusto naman ng Philippine Navy ay ang Tactical Stealth CMS na gawa ng Netherlands. Ito naman ay proven brand at compliance sa kontrata. Napag-alaman ng Navy na makakamura na mahigit sa 1 bilyong piso ang HSI kung masusunod ang gusto nila sa Hanwha ang maging CMS barko, no? Ayan. Okay, so
kinasuhan niya pa. Parang walang tigil, no? Ang pagkaso. Pagkaso ni ng ang pagkaso ng Trillanes, no? Sa mga nabanggit na pangalan. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.